Magandang araw po once again and welcome sa channel na Buhay Pinoy sa Abroad. Sa video natin ngayon, meron akong imamarites sa inyo. Tungkol ito sa average monthly expenses sa Amerika. Okay, gusto mong mag-migrate sa Amerika? O kaya andito ka na sa Amerika, kung saang bahagi ka man ng Amerika, whether you are in the state of Hawaii, nasa Florida ka, California, North Carolina, o kung saan man, ito yung average monthly expenses. So regardless kung magkano ang sweldo mo, more or less, magpo-fall dito yung expenses natin. Nakuha ko to sa LTI Capital Finance. In terms of rent or mortgage, ang average monthly expense daw ng isang nasa Amerika ay $1,900. Rent and mortgage yan. So, assuming nagre-renta ka ng isang apartment unit. Whether you're a couple or may isa kayong anak, dalawa, tatlong anak, maaaring mag-fall dito yung inyong renta. O kaya may hinuhulugan kang bahay. Maaaring more or less $1,900 ang expense nyo. Sa amin dito sa lugar ko, ang 1,900 na yan, masyadong maliit yan. So, medyo malaki-laki dyan yung binabayaran naming mortgage. Utilities on a monthly basis. Ang utilities na yan, basic would be electricity, kung may linya kayo ng gas, kung ang oven or stove nyo ay gas-based, tubig, internet, telepono, cable. Ang utilities nyo, overall, ang average monthly expense nyo would be $430. Car payment. So, karamihan sa atin, may sasakyan unless nasa isa kang napakalaking metropolis ng California or nasa New York ka o nasa Boston, Massachusetts ka, o may iba pang lugar na hindi nangangailangan na magkaroon ka ng sasakyan. In our case, once again sa lugar ko, wala kang magagawa sa buhay mo, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakarating sa kung saan-saan kung wala kang sariling sasakyan. Car payment, on the average, ang average monthly expense sa car payment is $726. Based on data yan. Car insurance. So, hindi pwedeng patakbuhin ang sasakyan mo nang walang insurance. $167 a month. Cellphone bill. Ito yung cellphone bill natin. Maaaring wala na tayong landline ngayon, pero lahat na may mobile phones. $114 ang average nating monthly expense. Kung solo buhay ka, siguro 80 lang. Kung dalawa kayo, maaaring 114 na. Kung tatlo o apat kayo, may dalawa pa kayong anak na college o high school, may mga cellphone na rin yung mga yan, maaaring mas mataas pa sa $114. Student loans, ayan, sa Amerika, walang mga dito. 4-year full scholarship grant. Walang mga ganyan. Talagang hindi kung gusto mong mag-aral sa mga American universities, mag-a-apply ka talaga ng student loan. Kahit mga principal, kahit mga teachers na, kahit mga kung sino-sino pa dyan, may student loan sila. Big deal ang student loan sa Amerika. So, ang student loan, on the average, ang monthly na binabayaran ng isang nakapag-graduate na ay $305. Babayaran mo naman to kapag may sweldo ka na $305. Health insurance, ayan. So, sa Amerika, hindi libre ang health check-up, ang hospitalization, hindi kagaya sa UK, hindi kagaya sa Canada na libre. Dito, lahat may bayad. Dapat may insurance. Kung wala kang insurance, bawal magkasakit. Hindi, biro lang. Pero basic talaga ang may health insurance. So, ang health insurance average is $466 a month.
Yan yung coverage na yan. I would assume na ang coverage nito para sa dalawang tao na mag-asawa o kaya meron kang anak, dalawang anak, isa o dalawang anak, 466 na yan. Kung minsan kasama na dyan ang so in my case for example, buong pamilya ko kasama, plus meron pa akong, dahil masakitin ako, meron na rin akong medicine insurance. So, kung mag-ano ka ng prescription medications, bibili ka, kailangan mo na rin ng prescription insurance dahil napakamahal talaga ng gamot sa Amerika. So, health insurance average is $466 a month. Groceries, $475 a month. Huwag questionin yan. Kasi kumakain tayo at nabubuhay tayo para kumain. Ay, hindi. Hindi naman. Pero basic, very basic talagang groceries. So, groceries would be $475 a month or higher. Kasi depende sa season. Ngayong mainit, mas maraming tubig ang bibiliin. Mas marami ng ice cream. Mas marami ng kung ano-ano pa. Okay, kasama pa dyan yung eat out. Di ba? So, kung ito-total natin itong lahat ng ito, rent or mortgage, utilities, car payment, car insurance, cellphone bill, student loans, health insurance, groceries, ang total nito ay $4,583. Again, $4,583. So ngayon, ang tanong, magkano ang kita mo? Ang average monthly income ng mga Amerikano o ng mga taong nasa Amerika at this time is $3,465 after taxes. Yan yung take-home pay nila. $3,465 after taxes. Sabihin mo siguro, no, pakiulit, $3,465. Napakataas naman yan. Ang sweldo ko lang ay $1,800. Aba, may problema tayo para mabuhay, para mag-survive sa Amerika. Yun, dahil yun nga yung total monthly expenses natin would be $4,583. Assuming mataas na ang sweldo mo, $3,465 after taxes ang inuuwi mo on a monthly basis, kulang pa rin yan. May utang ka pa. So, ano ang gagawin ng karamihang mga American residents? Magkakaskas ng credit cards. Kaya ngayon, trillions na ang utang ng mga tao sa credit card companies. Ang iba nagdi-default na lang dahil hindi na nila kayang bayaran. Ayun. So, ano ang mga interventions na pwede natin gawin? Una, kung malakas ka pa rin lang naman, maaring i-consider mo na magkaroon ng second job. Sa Amerika, maraming mga tao ang nagkakaroon ng second, third, or fourth jobs. Hindi ko talaga alam kung paano na nila ginagawa yon. Ang mga nurses, ang racket nila overtime. 16 hours. Ilan na lang ang sleep time mo noon? Pero, kawawa ang katawan natin, di ba? So, malaki nga ang income mo, pero kawawa ng katawan mo dahil kulang ka lagi sa tulog. Ang iba naman, may mga online selling sila. So, yun. Racket na lang. Ang iba, pagdating ng day off, magbe-bake sila at ibebenta nila sa mga office mates nila. Iba yung mga may insurance, may insurance business at kung ano-ano pang mga business. Wag lang tayong pumasok dun sa mga illegal. Dun sa mga pyramiding na ang kukunin lang talaga sa atin ay pera, pero wala namang ang daming kuskus balungos, ang dami-daming mga flowery words na nag-recruit sa atin pagdating ng oras. Wala naman palang tayong mapapala, kundi magbayad lang ng magbayad
para manginabang sila, pero tayo wala naman. So, yun, pag-isipan natin mabuti itong average monthly expenses na to. Kung gusto niyo pong ulitin ang video, pakiulit na lang para ma-memorize niyo yung mga figures na yon, kasi medyo talaga, critical yon. Seryosong usapan ito na average monthly expenses na to versus kung magkano ang average monthly income ng mga tao. Sana may nakuha kayong konting tips uli dito sa ating episode ngayon sa Buhay Pinoy sa Abroad or Buhay Pinoy sa Amerika. Kung papunta na kayo sa Amerika, welcome. Kung nagbabalak pa lang kayo, dalian nyo na. Kasi ang daming mga trabaho para sa inyo dito. Dun sa kulang pa sa skills, pag-aralan nyo ng mabuti kung paano mag-aaral ng mga skills na kailangan nyo. At dun sa mga kadarating lang, welcome po and enjoy staying in America, enjoy being an American. Maraming salamat po sa inyo lahat.